Tumigil ka, huwag mag-scroll. Naramdaman mo na ba ang matinding pagsisisi para sa isang bagay na hindi pa nangyayari? Yung kaba sa dibdib na parang may napakahalagang pagtatagpo kang nakalimutan, isang tren na malapit nang umalis, at hawak mo ang tiket pero hindi mo mahanap ang istasyon. Paano kung ang pakiramdam na yan ay hindi nerbiyos o imahinasyon, kundi ang espiritu mong nakakaalam na may huling tawag na ginagawa ang langit para sa iyo ngayon? Ang video na ito ay hindi aksidente. Ito ang iyong pinal na notifikasyon. Ang bigat na iyan sa iyong balikat, na parang may pasan kang hindi nakikita, ay hindi pagod. Ito ang iyong kaluluwa na naninimbang sa isang desisyon na may bigat ng kawalang hanggan. Isang bigat na gumigising sa iyo sa kalagitnaan ng gabi, na may malamig na pawis at bumibilis na tibok ng puso kahit na walang malinaw na panganib sa paligid. Ito ang pisikal na manifestasyon ng isang espiritual na deadline. At ang pagkalito sa iyong isipan, ang paulit-ulit na pag-iisip sa bawat posibleng kahihinatnan ng isang landas na hindi mo pa tinatahak ay hindi karaniwang pag-aalinlangan. Ito ang ingay ng kaaway na sinusubukang tabunan ang huling tawag ng konduktor. Ang paralysis na nararamdaman mo sa pagpili ay isang estratehiya para manatili ka sa platform habang ang tren ng iyong tadhana ay nagsisimulang umalis. At ang distansya na nararamdaman mo mula sa mga taong pinakamamahal mo, ang katahimikan na tila namamagitan kahit magkatabi kayo, ay hindi dahil sa galit o pagwawalang bahala. Ito ang anino ng haliging asin na nagbabala sa iyo. Ang takot na maiwan ay napakatindi kung kaya't nagsisimula ka ng ihiwalay ang iyong sarili bilang paghahanda sa isang pag-iisa na hindi naman itinakda para sa iyo. Sa panonood ng video na ito hanggang sa dulo, mauunawaan mo kung bakit ang paulit-ulit na pakiramdam ng pagiging huli sa buhay ay hindi ka pabayaan, kundi isang espiritual na alarma na konektado sa isang babala. Matatanggap mo ang pangalan ng hindi nakikitang tatak sa iyo na umaakit sa ganitong uri ng kagyat na atensyon mula sa langit. Matututunan mo ang isang panalangin na dapat mong bigkasin ngayong gabi upang maiwasan ang nakaambang espiritual na kahihinatnan ng pag-aalinlangan. Makikita mo sa wakas ang espiritual na inggit na nakapalibot sa iyo para sa kung ano ito talaga, isang kumpirmasyon ng iyong pagkahirang, hindi isang parusa. At tatalikuran mo ang multo ng paano kung at sasakay ka sa banal na pagkakataon ng may ganap na autoridad. Naramdaman mo na ba na ang babalang ito ay hindi lang basta kaba, kundi isang espiritual na atake sa iyong kapayapaan? Paano kung ang pag-atake na ito ay senyales na may kinikilala ang espiritual na mundo sa iyo na hindi mo pa nauunawaan? Habang ang iba ay tinatawag itong pagkakataon, ilan lang ang nakakaalam na ang ganitong mga laban ay nagsisimula kapag ang Diyos ay naglagay ng marka sa isang tao. Pero paano kung ang dahilan ng lahat ng naipon mong sakit ay nasa bagay na hindi mo pa natututunang gawin? Ngayon isipin mo ito. Paano kung lahat ng pinagdaanan mo hanggang ngayon ay sagot sa tanong na matagal nang bumabagabag sa puso mo? Bakit ang mga pinili ay laging nasa bingit ng matinding pagsisisi kapag sila ay nag-aalinlangan? Habang hinahanap ko ang sagot kung bakit ang mga hinirang ay laging isang desisyon na lang ang layo mula sa habambuhay na pagsisisi, dinala ako ng Diyos sa ang sekreto ng mga panalangin na sumasanggalang sa mga pinili mula sa espiritual na inggit. Ito ay isang kalasag ng espiritual na pag-unawa, isang kasangkapan na ginawa para sa mga nagnanais na maunawaan ang mga banal na babala, palakasin ang kanilang espiritual na pandinig, at matutunan ang mga tiyak na panalangin upang protektahan ang kanilang isip, tahanan, landas, at layunin laban sa inggit na sumusubok na pahinain ang sinimulan ng Diyos. Maraming pinili dito ang nakaramdam na kailangan nila ng espiritual na proteksyon. Ngunit hindi pa rin sila nagpapasya na i-download ang digital na aklat. I-download mo na ito ngayon. Available ito sa unang nakapaskil na komento. Ngunit mag-ingat, ang tanging problema ay kakaunti na lamang ang mga kopya ng digital na aklat na ito. Inihahayag nito ang mga panalangin at gabay na binabalewala ng marami, ngunit maaaring magbago sa paraan ng pagharap mo sa biglaang alon ng pagsisisi, mga nakakagambalang tinig mula sa nakaraan, at ang paralysis ng paano kung.
Huwag hintayin ang sandali ng pagiging huli bago ka maghanap ng proteksyon. Mag-click ngayon, i-download ang iyong kopya at tuklasin kung bakit walang babala ng kaaway ang mas malakas kaysa sa takip na kayang itaas ng Diyos sa iyo. Kung isa ka sa mga unang mag-download, bumalik ka dito at isulat, Amen. Ito ang magiging iyong kilos ng pananampalataya. At ngayon din, maaaring ipakita sa iyo ng Diyos ang dahilan kung bakit ang multo ng pagsisisi ay patuloy na bumubulong laban sa iyong buhay. Ang babala ay hindi isang banta, pinili. Ito ay isang takip, isang espiritual na kalasag na inilalagay ng Ama sa iyong harapan bago pa man dumating ang palaso. Ito ay ang kanyang paraan ng pagsasabi, mag-ingat ka anak, dahil ang lupaing iyong tutuntungan ay sagrado at may mga magnanakaw na nag-aabang sa hangganan nito. Kung ang mensaheng ito ay nagsimulang magbigay linaw sa bigat na iyong nararamdaman, kung nagsimula kang makita na ang iyong pagkabalisa ay hindi kahinaan kundi isang espiritual na radar, dalhin mo ang iyong daliri sa like button. Ang iyong pagpindot ay hindi para sa akin o para sa algoritmo. Ito ay isang kilos ng pananampalataya, isang senyales sa langit na natanggap mo ang babala, at isang beacon para sa isa pang pinili na naliligaw sa parehong kadiliman upang mahanap ang liwanag na ito. At tungkol mismo diyan, sa nagsasarang pinto ng tren, sa haliging asin na nag-iisa sa wasak na tanawin, at sa screen ng telepono na nagpapakita ng 11:11, may isang selyo ng ilang minuto na akmang-akma sa sandaling nararamdaman mong mas ligtas ang manatili kaysa sumakay. Itatak mo sa kaibuturan ng iyong isipan. At bukod sa aming digital na aklat ng mga panalangin, pinili, mayroon ka ritong isa pang paraan upang palakasin ang mensaheng ito na dumating sa iyong tahanan ngayon at para maiparating ito sa mas marami pang pinili na tulad mo. Hindi kami tumatanggap ni isang sentimo para sa bawat salitang inihahatid ko sa iyo araw-araw dito sa channel. Bilang paraan para makapagbalik ka ng kahit kaunti sa iyong natatanggap dito, mayroon din kaming bukas na link para sa voluntaryong donasyon na nasa ibaba lamang ng digital na aklat sa unang nakapaskil na komento. Anumang halaga na kaya ng iyong kamay ngayon, anumang halaga na ituro ng iyong puso, ito ang nagpapanatili sa aming ministeryo. Ito ang dahilan kung bakit ang susunod na mensahe ay nakakarating sa ibang taong nangangailangan katulad ng pangangailangan mo ngayon. Hihintayin kita doon, pinili. At kung kailangan mong umalis bago matapos ang video na ito, ang kalasag na ito ay naghihintay na sa iyo sa unang nakapaskil na komento dito sa ibaba. Ngunit hinihiling ko na manatili ka hanggang sa dulo dahil kung wala ang kontekstong darating, ang selyo ay hindi gagana ng may parehong lakas sa iyong tadhana. Hindi ko pa nasasabi sa iyo ang pinakamahalagang bagay. Ngayon, bago tayo magpatuloy, kailangan kong hilingin sa iyo na lumikha ng isang sagradong espasyo. Kung maaari, humanap ka ng isang lugar kung saan hindi ka maaabala sa susunod na ilang minuto. Isara mo ang pinto, ilagay mo sa silent mode ang iyong telepono. Huminga ka ng malalim, hayaan mong pakalmahin ng hangin ang iyong isipan. Kailangan nating patahimikin ang lahat ng ingay sa labas dahil ang mga susunod na salita ay hindi para sa iyong tainga kundi para sa iyong espiritu. Dahil ang Diyos na nagbibigay ng babala ay siya ring Diyos na nagbibigay ng kumpirmasyon. Hindi kanya iiwan sa pagdududa. Hindi kanya hahayaang mag-isa sa pag-aalinlangan. Kaya't sa sandaling ito, kung ikaw nga ang taong tinatawagan, magpapadala siya ng hindi isa, hindi dalawa, kundi 4 na malinaw na palatandaan sa iyong espiritu. Mga palatandaan na nararanasan mo na nitong mga nakaraang linggo. Pakinggan mo ng mabuti. Ang unang palatandaan ay ang biglaang pagkabahala. Karaniwan itong nangyayari kapag ikaw ay mag-isa sa katahimikan ng iyong silid bago matulog. Ang lahat ay maayos, natapos mo na ang iyong mga gawain, ngunit bigla isang alon ng matinding pagkabalisa ang tatama sa iyo. Hindi ito takot sa isang partikular na bagay. Ito ay isang malalim na pakiramdam na mayroon kang nakalimutan na napakahalaga. Isang appointment na hindi mo na isulat. Ang iyong puso ay bumibilis at isang malamig na pawis ang lumilitaw sa iyong noo kahit na hindi mo masabi kung bakit. Ito ang iyong espiritu na nakakaramdam sa papalapit na deadline.
Ang pangalawang palatandaan ay ang umuulit na numero pagkatapos ng pagdududa. Ikaw ay nasa iyong mesa o nakaupo sa iyong sofa, pakiramdam mo ay bigo at nawawala ng pag-asa. Napabuntong hininga ka, ibinababa ang iyong mga balikat sa bigat ng iyong sitwasyon, at sa sandaling iyon, walang kamalay-malay kang sumulyap sa iyong telepono o sa orasan sa dingding at nakikita mo ang isang umuulit na numero, 11, 11, 3, 33, 444. Ang numero ay tila nagniningning, isang digital na topic sa iyong balikat mula sa langit. Ito ay isang hudyat na nagsasabing, nakikita kita. Narinig ko ang buntong hininga na iyan, huwag kang susuko. At tungkol sa screen ng telepono na iyan na biglang nagpakita ng kumpirmasyon na ihanda ko na ang pananggalang para sa iyo sa unang nakapaskil na komento. Kung kailangan mong umalis, naroon na iyon. Ngunit manatili ka dahil ang pangalan ng nangyayari sa iyo ay hindi pa nasasabi. Ang pangatlong palatandaan ay ang pagbabalik ng nakaraan. Sa panahong pinakamalapit ka na sa isang pambihirang tagumpay, isang tao mula sa iyong nakaraan ang biglang magpaparamdam. Isang dating kaibigan, isang dating kasintahan, isang taong matagal mo nang kinalimutan. Sila ay magpapadala ng mensahe, kamusta ka na? Sinusubukang hilahin ka pabalik sa isang lumang pag-iisip, isang limitadong bersyon ng iyong sarili. Ang kanilang paglitaw ay hindi nagkataon. Ito ang estratehiya ng mga agaw ng itinakda na panatilihin kang nakakadena sa nakaraan, eksakto sa sandaling malapit mo nang abutin ang iyong hinaharap. At ang pang-apat na palatandaan, ang pinakamalinaw sa lahat, ay ang panaginip ng nagsasarang pinto. Ito ay isang panaginip na napakatotoo. Tumatakbo ka sa isang mahabang pasilyo, patungo sa isang pinto na dahan-dahang nagsasara. Gusto mong bilisan, ngunit ang iyong mga paa ay mabigat, parang nakabaon sa putik. Naririnig mo ang tunog ng huling sipol ng tren sa kabilang panig, ang tunog ng isang pagkakataon na lumilipas. Nagigising ka na humihingal, ang iyong puso ay kumakabog sa takot, dahil alam ng iyong espiritu na ang panaginip ay isang babala. Ang pinto ay nagsasara. Kung kahit dalawa lang sa apat na palatandaang ito ay tumama sa iyong espiritu na parang kidlat, unawain mo ito. Hindi ito pagkakataon. Ito ay isang wika. Ito ay isang banal na pattern na ipinapadala sa iyo upang gisingin ka mula sa iyong pagkakatulog. Ang iyong pagkabalisa, ang mga numero, ang mga tao mula sa nakaraan, ang iyong mga panaginip, lahat ay mga piraso ng isang mensahe, isang mapa na iginuhit ng Diyos na nagtuturo sa isang solong katotohanan. May isang bagay na napakahalaga na nakatakdang mangyari at ikaw ay nasa bingit nito. Ito ang iyong sandali ng pagpapasya. Kung kinikilala mo ang mga senyas na ito, kung nararamdaman mo sa kaibuturan ng iyong puso na ang mensaheng ito ay para sa iyo, pumunta ka sa seksyon ng mga komento at i-type ang 777. Hindi ito para sa akin, ito ay para sa iyo. Ito ang iyong deklarasyon sa espiritual na mundo na hindi ka nabulag. Ito ang iyong pagsasabi sa langit, naririnig kita, nakikita ko, handa na ako. Ang bawat 777 ay isang sulo na nag-aapoy na nagpapahayag na ang isa pang hinirang ay nagising. Bago ko ipakita sa iyo ang instrumento ng pananggalang na tatakip sa iyong itinakdang pagtatagpo, kailangan kong ibigay sa iyo ang pangalan ng iyong dinadala. Mayroong isang salitang Hebreo na perpektong naglalarawan sa aktibong paghihintay na ito. Ang tensyon sa pagitan ng pangako at katuparan. Hindi ito pasibong pag-asa. Ito ang pag-unat ng iyong pananampalataya hanggang sa sukdulan. At ang pangalan ng salitang iyan, ang susi upang maunawaan kung bakit ngayon na ang huling tawag. At ito ay eksakto sa hangganan sa pagitan ng pagiging pinili at pagkakaroon ng takip kung saan ang mang-aagaw ng itinakda ay naglalagay ng kanyang pinakamalaking bitag. Hindi siya nag-aalala sa mga hindi pa nakakarinig ng tawag. Ang kanyang buong operasyon ay nakatuon sa mga tulad mo. Yaong nakarinig, nakakilala, at ngayon ay naninimbang sa pagitan ng pagsunod at ng kaginhawaan. Ang selyo ng oras na ito na iyong tinatawid ay nakita na. Ang tanong ay kung tatanggapin mo ang takip na iniaalok sa iyo o haharapin mo ang ulan
ng walang proteksyon. At sinasabi ko ito sa iyo dahil nakita ko na itong nangyari. Nakita ko ang mga pinili na tumayo sa mismong hangganan na iyong kinatatayuan. Narinig ang parehong sipol ng tren. Naramdaman ang parehong paghila ng espiritu. Ngunit pinili na maniwala sa bulong ng pag-aalinlangan. Nakita ko ang kanilang mga mata makalipas ang mga taon, ang anino ng paano kong na permanenteng nakaukit sa kanilang mga kaluluwa. Ang pagsisisi ay isang lason na dahan-dahang kumakalat at ang pinakamasakit na uri ay ang pagsisisi para sa isang laban na hindi mo man lang sinubukan. At alam mo na ito, hindi mo pa lang ito napapangalanan. Ang bigat na iyan sa iyong dibdib ay ang multo ng iyong hinaharap na nakikiusap sa iyong kasalukuyan na huwag sumuko. Ang pagkalito sa iyong isipan ay ang anino ng haliging asin na nagbabala sa iyo na huwag lumingon. At ang pag-iisa na nagsisimulang lumukob sa iyo ay ang alingawngaw ng isang platform na naiwang walang tao habang ang tren ay lumilisan sa dilim. Bago ko pangalanan ang kalasag na partikular na idinisenyo para sa bigat na iyon, para sa pagkalito na iyon, para sa anino na iyon, dalhin mo ang iyong hinlalaki sa unang nakapaskil na komento. Huwag mo munang i-click, hawakan mo lang ito. Damhin mo ang koneksyon. Ito ay isang pisikal na kilos na nagpapatunay na hindi ka na isang pasibong manonood. Ikaw ay isang aktibong kalahok sa iyong pagliligtas, nang may isang hinirang na sumulat sa akin na inilalarawan ng mismong pakiramdam na ito, na nasa platform ng istasyon na may hawak na tiket, ngunit hindi makasakay, at nakiusap ako sa Diyos para sa isang sagot na higit pa sa magtiwala ka lang. Dinala ako ng Diyos sa ang sekreto ng mga panalangin na sumasanggalang sa mga pinili mula sa espiritual na inggit. Hindi ito isang aklat ng mga teorya. Ito ay isang arsenal ng mga banal na deklarasyon, mga panalangin sa pananggalang, at pag-unawa sa kung paano gumagalaw ang espiritual na inggit laban sa mga nasa bingit ng kanilang katuparan. Restam pukas kopias de si libro digital. Kung isa ka sa mga unang mag-download, bumalik ka dito at isulat ang Amen. Klika agora, buy siya o eksemplar, at hayaan ang iyong espiritu na huminga sa wakas dahil ang iyong paghihintay ay tapos na. Ito ay isang senyales ng pananampalataya na idineklara. Ang iyong kopya ay naghihintay sa iyo sa unang nakapaskil na komento. Ang aklat na ito ay nakasentro sa isang katotohanan na nakatago sa paningin ng lahat sa Genesis 19:26. Datapuat ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran niya at siya'y naging isang haliging asin. Ang babala ay hindi tungkol sa paglingon lamang. Ito ay tungkol sa kung saan nakatali ang iyong puso. Siya ay pisikal na lumilisan, ngunit ang kanyang kaluluwa ay naiwan sa Sodoma. Ang aklat na ito ay nagtuturo sa iyo kung paano putulin ang mga huling tali sa iyong nakaraan upang kapag humakbang ka pasulong, ang iyong buong pagkatao, katawan, kaluluwa at espiritu ay sumasakay sa tren para sa halagang mas mababa pa sa isang kape na binibili mo araw-araw nang hindi nag-iisip, para sa halagang mas mababa pa sa iyong buwanang subscription sa streaming service na nagbibigay sa iyo ng panandaliang pagtakas, para sa halagang mas mababa pa sa isang fast food meal na nagbibigay kasiyahan sa iyo sa loob lamang ng ilang minuto, maaari mong angkinin ang isang kalasag ng espiritual na pag-unawa na magpoprotekta sa iyong tadhana sa susunod na 12 buwan. At alam kong mag-aalinlangan ka, iisipin mo, baka isa lang itong emosyon, baka mawala rin ito bukas. At iyan mismo ang gusto ng kaaway na paniwalaan mo, na ang babala ng Diyos ay isa lamang panandaliang pakiramdam. Kaya't hayaan mong alisin ko ang bawat anino ng pagdududa. Ang desisyon mo ngayon ay protektado. Mayroon kang 7 buong araw upang basahin, pagnilayan at ipanalangin ang mga katotohanan sa loob ng digital na aklat na ito. Kung sa anumang dahilan, sa loob ng 7 araw na iyon, ay hindi mo naramdaman na ito ang pinakamahalagang espiritual na kasangkapan na natanggap mo para sa panahong ito ng iyong buhay, magpadala ka lang ng email at ibabalik namin ang iyong pera. Walang tanong, walang panggigipit, walang paghuhusga. Ang panganib ay nasa akin, hindi sa iyo. Si Marco, isang call center agent na 31 taong gulang mula sa Cebu City, ay nagsabing naramdaman niya ang eksaktong bigat na ito
na parang isang promosyon na matagal na niyang pinaghirapan ay biglang nawawala sa kanyang mga kamay. Ginamit niya ang panalangin ng banal na hangganan mula sa aklat at sa loob ng 2 linggo, hindi lang niya natanggap ang promosyon, kundi pati na rin ang isang kapayapaan na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Sinabi niya, "Hindi ko namalaya na daladala ko pala ang bigat ng takot ng ibang tao." Si Leah, isang 45 taong gulang na may-ari ng maliit na negosyo mula sa Quezon City, ay nasa bingit na ng pagsuko. Ang kanyang negosyo ay hindi umuusad sa loob ng 1 taon at ang bawat pinto ay tila nagsasara. Pagkatapos niyang ideklara ang deklarasyon laban sa espiritual na inggit, 3 bagong kliyente ang tumawag sa kanya sa loob ng 48 oras na nagdala ng sapat na kita para sa susunod na 6 na buwan. Ang sabi niya, "Para akong nagmamaneho na naka-handbrake. Ang aklat na ito ang nagturo sa akin kung paano ito bitawan." At si Juan, isang 72 taong gulang na OFW mula sa Davao City na nagtatrabaho sa gitnang silangan, ay nagsabing naramdaman niyang nawawala na siya ng koneksyon sa kanyang pamilya at sa kanyang layunin. Ang bawat araw ay pare-pareho lang. Ginamit niya ang gabay sa pag-aangkin sa iyong teritoryo at nagsimulang makita ang kanyang trabaho hindi bilang isang sakripisyo, kundi bilang isang banal na atas. Ang kanyang relasyon sa kanyang asawa at mga anak ay nanumbalik sa pamamagitan ng mga video call dahil sa wakas, mayroon na siyang maibabahaging liwanag, hindi lang pagod. Ang bawat isa sa kanila ay nakatayo sa isang platform ng pag-aalinlangan na may parehong nagsasarang pinto, nakikita ang parehong kinabukasan na lumilisan, nararamdaman ang parehong lamig sa platform. Ang bawat isa sa kanila ay nakatayo sa isang platform ng pag-aalinlangan na may parehong nagsasarang pinto, nakikita ang parehong kinabukasan na lumilisan, nararamdaman ang parehong lamig sa platform. Ang bawat isa sa kanila ay nakatayo sa isang platform ng pag-aalinlangan na may parehong nagsasarang pinto, nakikita ang parehong kinabukasan na lumilisan, nararamdaman ang parehong lamig sa platform. Ang bawat isa sa kanila ay nakatayo sa isang platform ng pag-aalinlangan na may parehong nagsasarang pinto, nakikita ang parehong kinabukasan na lumilisan, nararamdaman ang parehong lamig sa platform. At bawat isa sa kanila ay gumawa ng isang desisyon na baguhin ang kanilang kwento. At bago ko ibigay sa iyo ang susunod na salita na darating pa ngayon, dahil darating pa ito at ito'y may bigat, bilang paraan para makapagbalik ka ng kahit kaunti sa iyong natatanggap dito, mayroon din kaming bukas na link para sa voluntaryong donasyon na nasa ibaba lamang ng digital na aklat sa unang nakapaskil na komento. Hindi ako humihingi sa iyo ng donasyon. Ito ay isang paanyaya na maghasik sa ministeryong ito na nagpapahintulot sa amin na panatilihing bukas ang mga pintong ito. Katulad ng sinabi ko sa iyo kanina, anumang halaga na ituro ng iyong puso, anumang halaga na kaya ng iyong kamay ngayon, te espero la nuevamente escogido. Ngunit may isang bagay na kayang durugin ng iyong itinakdang pagtatagpo kahit na mayroon ka ng ganitong takip. Isang huling bitag ng kaaway na idinisenyo para sa mga nakalampas sa pag-aalinlangan at sumakay sa tren. At ang pangalan nito ay magugulat sa iyo. Ngayon, dumating na ang oras upang pangalanan ng tensyon na iyong nararamdaman, ang lubid na nakaunat sa pagitan ng iyong nakaraan at ng iyong banal na tadhana. Ang salitang ibibigay ko sa iyo ay hindi lamang isang salita. Ito ay isang susi na magbubukas sa dahilan kung bakit ang iyong paghihintay ay naging napakabigat. Sa wikang Hebreo, mayroong isang salita, kava. Sa ibabaw, ito ay isinasalin bilang maghintay o umasa. At dito nagkakamali ang marami. Iniisip nila na ang kava ay isang pasibong pag-upo, isang walang kibong pag-asa na may mangyayari. Ngunit iyan ay isang mapanganib na maling pagkakaunawa. Ang tunay na kahulugan ng kava ay hindi ang paghihintay ng isang pasahero sa istasyon. Ito ay ang tensyon ng isang nakaunat na lubid, ang panginginig ng isang nakaarko na panabago pakawalan ang palaso. Ito ay isang aktibong paghihintay, isang pagbubuklod ng iyong buong pagkatao sa isang pangako. Ito ang enerhiya na naipon bago ang paglunsad. Ang pagod na nararamdaman mo, pinili, ay hindi pagod mula sa kawalan ng ginagawa.
Ito ang pagod ng kava. Ito ang pagkapagod ng iyong espiritu na nananatiling nakaunat sa pagitan ng pangako ng Diyos at ng realidad ng iyong sitwasyon. At ang babala ng Diyos sa iyo ngayon ay ito. Ang iyong kava ay malapit ng mapatid, hindi dahil sa kabiguan kundi dahil sa katuparan. Ang palaso ay malapit ng pakawalan. Matagal kang naghintay, ngayon na ang oras para kumilos. Ang paghihintay ay tapos na. Ang pagsakay ay nagsimula na. Ikaw ay isang manlalakbay sa hangganan. Ikaw ay tinawag mula sa karamihan upang tumayo sa bingit na ito. Ikaw ngayon ay sinusubok sa pintuan ng iyong bagong panahon. Mayroong isang karakter sa Biblia na ang buong buhay ay naging isang babala laban sa pag-aalinlangan sa sandali ng kava. Ang kanyang kwento ay hindi isang paalala lamang. Ito ay isang salamin na dapat mong tingnan ng mabuti ngayon. Ang pangalan niya ay hindi madalas banggitin, ngunit ang kanyang anino ay sumasakop sa bawat taong nasa bingit ng isang banal na paglisan. Ang asawa ni Lot. Nakatayo siya sa parehong hangganan na iyong kinatatayuan ngayon. Ang pagkawasak ay nasa kanyang likuran, ang kaligtasan ay nasa kanyang harapan. Iniligtas na siya. Ibinigay na sa kanya ang utos, huwag lumingon. Ito ay isang simpleng utos, ngunit ito ay nakaugat sa isang malalim na espiritual na katotohanan. Hindi ito tungkol sa isang pisikal na kilos, kundi sa isang kilos ng puso. Ang paglingon ay isang deklarasyon na kung anuman ang nasa likuran ay mas mahalaga pa rin kaysa sa kung ano ang nasa harapan. Ito ay ang pagtanggi na putulin ang huling tali sa isang mundong sinusunog na ng Diyos. At sa huling sandali, sa mismong hangganan ng kanyang bagong buhay sa Zoar, lumingon siya. At sa isang iglap, ang kanyang tadhana ay natatakan. Ang Genesis 9:19-26 ay nagsasabi, datapuwat ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran niya at siya'y naging isang haliging asin. Ang kanyang pagsisisi ay naging permanente, isang nakatayong monumento sa halaga ng pagtalikod sa huling sandali. Ang babala sa iyo, pinili, ay ito. Huwag kang maging isang modernong asawa ni Lot. Ang iyong Sodoma, ang iyong nakaraan, ang iyong mga lumang pag-iisip, ang iyong mga nakalalasong relasyon ay sinusunog na. Huwag hayaan ang isang huling sulyap na magkahalaga sa iyo ng lahat. Naalala ko ang isang babae mula sa Pampanga. Naramdaman niya ang malinaw na bulong ng Diyos na iwan ang isang nakalalasong relasyon. Ang mga palatandaan ay naroon, ang mga panaginip, ang biglaang pagkabalisa. Ngunit nag-alinlangan siya. Baka magbago pa siya yung bulong niya sa sarili, ang parehong kasinungalingan na ibinubulong ng mga agaw ng itinakda sa bawat pinili. At sa kanyang pag-aalinlangan, ang tren ay umalis. Ang buhay ng lalaki ay lalong nasira at sa sumunod na 2 taon, siya ay kinaladkad pababa kasama nito. Nang sa wakas ay nakaalis siya, ang dala niya ay hindi lang ang mga sugat mula sa relasyon, kundi ang mas malalim na sugat ng pagsisisi, ang kaalaman na ang kanyang pagdurusa ay pinalawig ng 2 taon dahil sa hindi pagsunod sa unang bulong. Ang kanyang haliging asin ay 2 taon ng nasayang na buhay. Ang selyo ng kava na ito, ang pag-unat ng iyong espiritu sa hangganan ng katuparan ay naglalagay sa iyo sa isa sa 3 natatanging istasyon ngayon. 3 espiritual na pagkakakilanlan, 3 tungkulin sa kaharian na ipinagkaloob sa iyo para sa panahong ito. Hindi mo pinili ang mga ito. Ikaw ang pinili para sa mga ito. Ang pag-unawa kung alin sa mga ito ang sa iyo ay ang pag-unawa sa mapa ng iyong labanan at ang blueprint ng iyong tagumpay. Pakinggan mo ng mabuti dahil ang iyong espiritu ay kikilalanin ang sarili nitong pangalan. Ang una ay ang manlalakbay sa hangganan. Ikaw ito kung ang iyong buong buhay ay tila isang serye ng mga pagitan, hindi nakabilang sa nakaraan, ngunit hindi pa rin lubos na nasa hinaharap. Ang iyong tungkulin ay hindi ang magtayo ng permanenteng tahanan, kundi ang maging buhay na tulay. Ikaw ang tumatawid muna upang ipakita sa iba na ang pagtawid ay posible. Ang imahe mo ay isang taong nakatayo sa dalampasigan. Ang isang paa ay nasa tuyong buhangin ng kahapon at ang isa ay nagsisimula ng lumubog sa malamig na tubig ng bukas. Ang kaaway ay sinusubukang lituhin ka sa pamamagitan
ng pagbubulong na ang hangganan ay isang pader, hindi isang pinto, na ikaw ay nakatakdang manatili sa pagitan magpakailanman. Ang pangalawa ay ang haliging asin na naging babala. Kung ang pinakamalaking pagsisisi sa iyong buhay ay nagmula sa isang paglingon sa nakaraan at ang sugat na iyon ay hindi kailanman lubos na gumaling, ikaw ito. Ang iyong tungkulin ay hindi ang manatiling isang monumento ng pagkakamali, kundi ang maging isang parola na itinayo mula sa mga guho nito. Ikaw ang buhay na testamento sa halaga ng pagsunod. Ang iyong presensya ay ang lasa ng asin na pumipigil sa iba na uminom mula sa parehong balon ng lason. Ang imahe mo ay isang nag-iisang puting anyo sa isang wasak na tanawin, ngunit sa halip na sumagisag sa kamatayan, ito ay sumasalamin sa liwanag ng araw na dumarating. Isang babala na nagliligtas, susubukan ng kaaway na kumbinsihin ka na ikaw ang iyong pagkakamali, na ikaw ay ang asin, sa halip na ang taong iniligtas mula sa apoy upang maging babala. Ang pangatlo ay ang tagabantay ng huling bagon. Kung nararamdaman mo ang isang hindi maipaliwanag na responsibilidad para sa mga naiwan, kung ang iyong puso ay naninikip para sa mga taong tumatakbo pa rin patungo sa tren, ikaw ito. Hindi ka lamang isang pasahero. Ikaw ay isang katiwala ng paglalakbay. Ang iyong banal na tungkulin ay panatilihing bukas ang pinto ng huling bagon hanggat maaari. Ikaw ang may hawak ng parol, nakadungaw sa dilim, sumisigaw ng, "Dali, may lugar pa." Ang imahe mo ay ang bigat ng isang tansong parol sa iyong kamay, ang malamig na hangin sa iyong mukha habang tinitingnan mo ang platform na lumiliit sa malayo, naghahanap ng isa pang anino na humahabol. Ang kaaway ay bumubulong na nauubusan na ng langis ang iyong parol, na dapat mo nang isara ang pinto at alagaan ang iyong sarili, na pinapagod ka lang ng pag-aalala sa iba. Ngayon, huminga ka ng malalim. Alin sa tatlong ito ang nagpatibok sa iyong puso? Aling pangalan ang umalingaw-ngaw sa iyong espiritu na parang isang matagal nang nawawalang susi na sa wakas ay umikot sa kandado? Ang manlalakbay ba na tumatawid, ang haliging asin na nagbabala, o ang tagabantay na naghihintay? Huwag kang mag-isip ng labis. Ang unang tumama sa iyo ay ang sagot. Ngayon, pumunta ka sa seksyon ng mga komento at isulat ang pangalan ng pagkakakilanlan na iyon. Hindi ito para sa pagpapakitang tao. Ito ay isang kilos ng pag-aangkin. Isang deklarasyon sa langit at sa lupa na kinikilala mo na ang iyong tungkulin sa panahong ito. Ang iyong pag-type ay ang iyong lagda sa iyong banal na atas. At ang manlalakbay sa hangganan na iyong isinulat, o ang haliging asin na naging babala, o ang tagabantay ng huling bagon kapag walang kumpletong espiritual na takip, ay ang pinaka-target na kaluluwa sa larangan ng digmaan. Ang manlalakbay na walang kalasag ay madaling makukumbinsi na manatili sa buhangin. Ang haliging asin na walang proteksyon ay maniniwala na siya ay asin lamang. Ang tagabantay na walang takip ay bibitawan ang parol. Iyon ang dahilan kung bakit nang idetalye ng Diyos ang mga panalangin sa aklat ng tunang sekreto ng mga panalangin. Hindi niya ito ginawang isang pangkalahatang takip. Mayroong mga tiyak na panalangin para sa bawat isa sa mga arketipong ito, mga deklarasyon na direktang tumutugon sa kasinungalingan na ibinabato sa iyong partikular na tungkulin. Huwag mong hayaang lumipas ang susunod na 72 oras nang hindi mo binabasa ang panalangin na idinisenyo para sa iyo. Ang 3 araw na ito pagkatapos mong kilalanin ang iyong pagkakakilanlan ay ang pinakakritikal na bintana. Dito pinakamatindi ang pag-atake ng kaaway upang bawiin ka sa pagkalito. Kunin mo ang iyong kopya ngayon mula sa unang nakapaskil na komento. Hawakan mo ang mga salitang iyon na parang isang mapa na magdadala sa iyo mula sa platform tungo sa iyong upuan sa tren na may ganap na awtoridad at kapayapaan. Ang desisyon mo ngayon ay nagtatakda ng iyong posisyon para sa susunod na yugto ng iyong paglalakbay. Ngunit may isang taktika ang kaaway na itinatago niya para mismo sa iyong arketipo. Isang pinasadyang kasinungalingan, isang personal na bitag, at iyan ang susunod na salita na dapat mong marinig. Ngayong kinilala mo na ang iyong tungkulin, ang iyong arketipo, kailangan mong maunawaan na ang mga agaw ng itinakda ay hindi gumagamit ng pangkalahatang armas
laban sa isang partikular na general. Mayroon siyang 3 pinasadyang taktika na inilalaan niya para sa hinirang na kagigising lang, para sa kaluluwang kagagaling lang sa pagkilala sa sarili nitong pangalan. Ang mga ito ang kanyang huling linya ng depensa upang pigilan kang lubusang makasakay sa tren. Pakinggan mo ng mabuti ang mga ito dahil ang pagpangalan sa isang bitag ay ang unang hakbang sa pag-iwas dito. Ang unang taktika ay ang alingawngaw ng pagkatalo. Sa sandaling mag-isa ka na mamaya, pagkatapos maglaho ng init ng sandaling ito, isang tinig ang bubulong sa iyong isipan. Isang tinig na kamukhang-kamukha ng sa iyo. Sasabihin nito, talaga ba ikaw ang manlalakbay, ang tagabantay? Baka naman nadala ka lang ng emosyon. At pagkatapos, ipapaalala nito sa iyo ang lahat ng iyong mga nakaraang kabiguan, ang bawat desisyon na pinagsisihan mo, ang bawat pagkakataon na sinubukan mo at nabigo. Ang layunin nito ay hindi para saktan ka, kundi para gamitin ang bigat ng iyong nakaraan upang durugin ang pag-asa ng iyong hinaharap, upang kumbinsihin kang hindi ka karapat-dapat sumakay sa tren na ito. Ang sandata laban dito ay ang deklarasyon ng tiketa. Sa sandaling marinig mo ang bulong na iyon, huwag kang makipagtalo. Tumayo ka, humakbang pasulong, at bigkasin mo ng malakas ang Genesis 19:26. Ngunit babaguhin mo ang dulo. Hindi ako lilingon sa likuran at hindi ako magiging haliging asin dahil ang aking ticket ay binayaran na sa krus. Tawagin mo itong paptewang utos ng direksyon. At pagkatapos, magtakda ka ng alarma sa iyong telepono para sa susunod na araw na may label na umalis na ang tren, nakasakay ako. Ang pangalawang taktika ay ang kumunoy ng kaginhawaan. Pagkatapos mong malampasan ang pagdududa, susubukan kanyang abalahin. Bigla na lang magkakaroon ng isang peking krisis, isang hindi inaasahang bill, isang alitan sa pamilya na wala namang pinanggalingan, isang problema sa trabaho na kailangan ng iyong agarang atensyon. Ang lahat ng ito ay idinisenyo upang agawin ang iyong focus, upang hilahin ka pabalik sa putik ng mga makamundong alalahanin, upang ang iyong espiritual na prioridad ay matabunan. Ginagawa niyang ang iyong kasalukuyang kahit nakakainip na sitwasyon ay magmukhang sapat na ligtas upang matakot kang humakbang patungo sa hindi pamilyar na bagon. Ang sandata laban dito ay kupu ang pagkilos ng pagsakay. Sa gitna ng kaguluhan, kailangan mong sinasadyang huminto, huminga ng malalim at tanungin ang iyong sarili, ito ba ang tren o isa lang itong ingay sa istasyon? At pagkatapos, gumawa ka ng isang pisikal na kilos ng pagtayo. Paghakbang pasulong sa iyong silid at pagdeklara ng sumasakay ako ngayon. Ang lahat ng iba pa ay maghihintay. Ang simpleng pagkilos na ito ay nagpapadala ng isang mensahe sa espiritual na mundo na alam mo na ang iyong tunay na prioridad. Ang pangatlong taktika at ang pinakamapanganib ay ang hamog sa destinasyon. Kung hindi kanya matalo sa pagdududa o sa pagkakaabala, susubukan kanyang talunin sa pag-iisa. Pipilitin niyang palabuin ang iyong pananaw sa kung saan patungo ang tren. Bubulungan kanya na ikaw lang ang nag-iisa sa paglalakbay na ito, na ang lahat ng iba pa ay may malinaw na direksyon habang ikaw ay naliligaw. Ito ang hamog na nagtatago sa ganda ng tanawin sa unahan upang ang panganib ng pagtalon ay magmukhang mas malaki kaysa sa gantimpala. Susubukan niyang kumbinsihin ka na ang katahimikan ng Diyos sa ilang sandali ay nangangahulugang pag-abandona. Ang sandata laban dito ay ang paalala sa telepono. Tuntardis na nagiging isang pag-unawa sa kalibrasyon. Ang pag-iisa na nararamdaman mo ay hindi pag-abandona. Ito ay kalibrasyon. Ito ay sinyales na ibinukod ka ng banal na espiritu para sa isang panahon na hindi nakilala ng iyong lumang buhay. Ang katahimikan ay hindi kawalan, kundi ang espasyo kung saan inaayos ng Diyos ang iyong pandinig para sa susunod na antas ng kanyang mga tagubilin. Kapag naramdaman mo ito, hawakan mo ang iyong puso at sabihin, ako ay kinakalibrate, hindi iniiwanan. Itong katahimikan na sinusubukang kumbinsihin ka na ikaw lang ang nag-iisa, ito ang mismong katahimikan kung saan ang mga panalangin mula sa ang sekreto ng mga panalangin ay nagiging isang sigaw
sa espiritual na mundo. Hindi mo kailangang hintayin na ang hamog ay kumapal bago ka humingi ng liwanag. Hindi mo kailangang hintayin na ang kumunoy ay umabot sa iyong baywang bago ka humingi ng lubid. Mayroon kang 72 oras, 3 araw. Ito ang espiritual na bintana kung saan ang mga taktikang ito ay pinakamatindi. Ang pag-aarma sa iyong sarili sa loob ng panahong ito ay hindi lamang isang mungkahi, ito ay isang estratehikong pangangailangan. Ang pag-unawa sa iyong dinaranas ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan sa kaalaman. Ang mga panalangin sa loob ng aklat ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan sa pagkilos. Kunin mo ang iyong kopya ngayon sa unang nakapaskil na komento. At may isa pang bagay na kailangan kong sabihin sa iyo, isang bagay na ayaw marinig ng kaaway na malaman mo bago ang pagsasara ng pinto. Huwag mong isipin kahit isang sandali na ang mga babala at sandatang ito ay mga pangkalahatang katotohanan lamang. Ang mga ito ay tiyak na mga susi para sa mga tiyak na pinto na sinusubukan mong lampasan ngayon. Ang pagwawalang bahala sa mga ito ay tulad ng pagtanggap ng isang mapa sa isang minadong lupain at pagkatapos ay pagpapasya na maglakbay ng walang gabay. Ang panganib ay hindi lamang sa pagkaligaw, kundi sa pagiging biktima ng mga bitag na malinaw na minarkahan na para sa iyo. Ang babalang ito ay hindi isang banta, ito ay isang regalo ng awa. Kaya't kung ang mensaheng ito ay tumagos sa iyong espiritu, kung kinilala mo ang mga taktika ng kaaway sa iyong sariling buhay, gawin mo ang dalawang bagay ngayon. Una, i-click mo ang subscribe button. Hindi ito para paramihin ang numero. Ito ay para tiyakin na hindi mo mapapalampas ang susunod na bahagi ng mapa. Ang iyong paglalakbay ay hindi nagtatapos dito. Ito ay nagsisimula pa lang. Pangalawa, i-save mo ang video na ito. Sa mga darating na araw, kapag ang alingawngaw ng pagkatalo ay bumulong o ang kumunoy ng kaginhawaan ay humila, babalikan mo ang mga salitang ito, hindi bilang isang manunood, kundi bilang isang sundalo na sinusuri muli ang kanyang mga utos bago ang laban. Ngayon, huminga ka. Isara mo ang iyong mga mata kung ikaw ay nasa isang ligtas na lugar. Damhin mo ang hangin na pumupuno sa iyong mga baga at habang ibinubuga mo ito, pakawalan mo ang ingay ng nakaraang 5 minuto. Hindi tayo pupunta sa kung saan-saan. Pupunta tayo sa loob. Dahil ang huling piraso ng mapa ay hindi nakasulat sa salita, kundi sa imahe. Isipin mo ang iyong sarili na nakatayo sa platform ng tren, sa ilalim ng isang madilim na ilaw. Malamig ang hangin. Naririnig mo ang huling sipol. Sa iyong harapan ay ang bukas na pinto ng huling bagon. Damhin mo ang malamig na metal ng hawakan sa iyong palad habang humahawak ka. Itaas mo ang iyong paa, damhin ang bigat nito at humakbang ka pataas. 1, 2. Nasa loob ka na. Ang amoy ng lumang kahoy at ang pangako ng isang paglalakbay ay pumupuno sa hangin. Sa likuran mo ang pinto ay nagsimulang gumalaw dahan-dahan sa simula, pagkatapos ay may biglang pagbilis. Naririnig mo ang malakas na pagklik ng kandado. Ito na iyon. Ang tunog ng isang desisyon na ginawa. Ang tunog ng isang pinto sa nakaraan na permanenteng isinara. Sa halip na makaramdam ng takot, isang hindi maipaliwanag na kapayapaan ang bumabalot sa iyo. Ang bigat sa iyong mga balikat ay nawala, na para bang iniwan mo ito sa platform kasama ng iyong mga pag-aalinlangan. Lumingon ka mula sa saradong pinto at tumingin ka sa bintana. Ang istasyon ay mabilis na lumiliit sa malayo, isang koleksyon na lamang ng mga kumukutitap na ilaw. Ang nasa harapan mo ay kadiliman, ngunit sa loob nito, nakikita mo ang 2 paralel na linya ng bakal na kumikinang sa ilalim ng buwan na umaabot patungo sa abot-tanaw. Hindi mo alam kung saan eksakto ito patungo, ngunit alam mo sa kaibuturan ng iyong kaluluwa na ikaw ay nasa tamang direksyon. Hindi ka na ang taong naiwan sa platform, ikaw na ngayon ang manlalakbay. At sa sandaling ito ng kapayapaan, pinapakawalan mo sa pangalan ng nag-iisang may karapatan ang bigat ng paghihintay, ang pagod ng kaba, ang pagkapagod ng pananatiling nakaunat sa pagitan ng pangako at ng katotohanan ay binitawan mo na ngayon. Hindi na ito ang iyong pasan na dapat dalhin. Ang paghihintay ay tapos na. Ang paglalakbay ay nagsimula na. Iwanan mo ang bigat na iyan sa istasyon. Pinapakawalan mo rin ang tinig ng paninisi sa sarili. Ang bulong na nagsasabing,
Bakit ngayon ka lang? Ang akusasyon na halos mapalampas mo na ang iyong pagkakataon. Patawarin mo ang iyong sarili sa pag-aalinlangan. Patawarin mo ang iyong sarili sa pagiging tao. Ang mahalaga ay hindi kung gaano ka katagal tumayo sa platform, kundi na sumakay ka. Ang awa ay hindi nagbibilang ng mga segundong nasayang. Ipinagdiriwang nito ang paa na sa wakas ay humakbang pasakay. At sa wakas, pinapakawalan mo ang hiya ng mabagal na ruta. Ang paghahambing sa iba na tila mas mabilis na nakasakay sa kanilang mga tren. Ang iyong paglalakbay ay sa iyo lamang. Ang bawat pagkaantala, bawat pag-aalinlangan ay hinubog ka para sa tiyak na upuan na inilaan para sa iyo sa bago na ito. Walang nasayang, lahat ay bahagi ng kwento. Ang iyong kwento, iwanan mo ang hiya sa labas. Dito sa loob, tanging pasasalamat lamang ang may puwang. Ngayon, sa espasyong ito ng kalayaan na may kapangyarihang ipinagkaloob sa akin bilang isang bantay, sa hangganang ito, ina-activate ko ngayon ang manlalakbay sa hangganan sa loob mo. Ang iyong kakayahang tumayo sa pagitan ng mga mundo ay hindi na isang pasanin, kundi isang armas. Ikaw ang buhay na tulay at ngayon, ang iyong mga paa ay matatag na nakatanim sa magkabilang panig. Ang isa ay sa awa na nagligtas sa iyo at ang isa ay sa pag-asang dinadala mo sa iba. Ina-activate ko ngayon ang haliging asin na naging babala sa loob mo. Ang iyong nakaraan ay hindi na isang monumento ng pagsisisi, kundi isang parola ng pagtubos. Ang bawat sugat ay nagiging isang kwento. Ang bawat pagkakamali ay nagiging isang mapa na nagtuturo palayo sa panganib. Hindi ka na isang simbolo ng paglingon. Ikaw ay isang patotoo ng biyaya na nagliligtas kahit sa mga lumingon. Ang iyong tinig ay magdadala ng bigat ng karanasan at ang iyong presensya ay mag-aalis ng lasong pamilyar sa iba. At ina-activate ko ngayon ang tagabantay ng huling bagon sa loob mo. Ang iyong responsibilidad para sa iba ay hindi na isang pinagmumulan ng pagkapagod, kundi isang banal na atas. Ang parol sa iyong kamay ay hindi na mabigat sapagkat ang langis nito ay hindi na nagmumula sa iyong lakas, kundi mula sa walang katapusang balon ng kanyang pag-ibig. Ang iyong mga mata ay binigyan ng kakayahang makakita sa dilim, hindi upang hanapin ang panganib, kundi upang makita ang mga anino na humahabol pa rin at ang iyong sigaw ng may lugar pa ay aalingaw-ngaw na may kapangyarihan ng langit. At ngayon ipinapahayag ko ang isang takip ng langit sa iyong isipan. Bawat kuta ng pag-aalinlangan, bawat alingaw-ngaw ng pagkatalo na ibinabato sa iyo ng mga agaw ng itinakda ay nawawalan na ngayon ng kapangyarihan. Ang iyong mga iniisip ay hindi na isang larangan ng digmaan ng pagkalito, kundi isang hardin na binabantayan ng mga anghel. Ang hamog sa destinasyon ay hinihipan palayo. Ang kalinawan ay hindi na isang bagay na iyong hinahanap. Ito na ang hangin na iyong hinihinga. Ipinapahayag ko ang isang takip sa iyong tahanan at sa iyong mga ugnayan. Bawat espiritu ng paghihiwalay, bawat hindi pagkakaunawaan na idinisenyo upang ihiwalay ka sa iyong sandali ng pagsakay ay napuputol na ngayon. Ang iyong tahanan ay hindi na isang lugar ng tensyon, kundi isang santuwaryo ng kapayapaan bago ang paglalakbay. Ang mga relasyon na itinakda ng Diyos na samahan ka sa tren na ito ay pinalalakas. Ang mga idinisenyo upang pigilan ka sa platform ay mahinahon na inilalayo at ipinapahayag ko ang isang takip sa iyong mga landas at sa iyong layunin. Bawat kumunoy ng kaginhawaan, bawat peking krisis na idinisenyo upang agawin ang iyong atensyon ay nalalantad na ngayon bilang isang murang panlilinlang. Ang iyong mga paa ay hindi na mabigat na parang nakabaon sa putik. Ang bawat hakbang mo mula sa sandaling ito ay may banal na direksyon na ginagabayan patungo sa bukas na pinto ng huling bagon. Ang iyong landas ay hindi na isang tanong, ito ay isang nag-aalab na riles. Huwag kang maniwala sa kasinungalingan na nag-iisa ka sa platform na ito. Nakita kita bago mo pa makita ang tren. Nakita ko ang iyong pag-aalinlangan, ang bigat sa iyong mga balikat, ang mga gabing walang tulog. Akala mo ang katahimikan ko ay pag-abandona. Hindi mo na unawaan na ang katahimikan ay ang sandaling inaayos ko ang mga riles sa unahan mo. Ang bawat pagkaantala na iyong kinainisan
ay ako na nag-aalis ng isang balakid sa iyong landas na hindi mo nakita. Narinig ko ang bawat buntong hininga. Naramdaman ko ang bawat luhang pumatak sa dilim. Ang pagod na nararamdaman mo ay hindi sa iyo. Ito ang pagod ng iyong nakaraang panahon na sinusubukang kumapit sa iyo. Ngunit anak, ang panahong iyon ay tapos na. Ang tiket na hawak mo, hindi mo ito napanalunan, ibinigay ko ito sa iyo. At ang upuan sa loob ng tren, may pangalan mo na ito na nakaukit sa ginto. Kaya tumigil ka sa pagtingin sa iyong mga paa na nag-aalala kung karapat dapat ka bang humakbang. Tumingin ka sa akin. Tumingin ka sa aking mga mata. Ako ang iyong ama, ang konduktor ng tren na ito. Ako ang destinasyon. Ang babala ay hindi isang banta. Ito ay ang aking kamay na nakaabot sa iyo na nagsasabing, "Anak, oras na, halika na." Ang pag-ibig ko sa iyo ay mas malakas kaysa sa iyong takot na maiwan. Huwag ka nang matakot sa haliging asin. Ang kwento niya ay hindi ang iyong tadhana. Ito ay isang tanda sa daanan na lampasan mo na. Ikaw ay nakatingin sa tamang direksyon. Ang puso mo sa wakas ay nakatutok na sa kung saan ka pupunta, hindi sa kung saan ka nanggaling. Ang kaba mo, ang iyong paghihintay ay nagbunga ng bunga. Ngayon huminga ka ng malalim sapagkat ang paghihintay ay natapos na. Isinara ko na ang pinto sa iyong likuran. Walang sino man ang makakahabol sa iyo doon. Walang anino mula sa nakaraan ang makakahanap ng puwang sa bago na ito. Ikaw ay sa akin at dinadala kita sa bahay. Sinisira ko ngayon ang sumpang lumingon, ang bawat tukso na suriin ang nakaraan, na tanungin ang desisyon ay nawawalan ng kapangyarihan. Sinisira ko ngayon ang bigat ng pagsisisi sa hinaharap. Ang takot na gumawa ng maling pagpili ay pinuputol mula sa iyong puso. At sinisira ko ngayon ang espiritu ng pagkaulila sa platform ng tren. Ikaw ay nakasakay na. Ikaw ay nakaupo na. Ikaw ay nasa ilalim na ng aking pangangalaga. Ikaw ay nakatuon. Ang iyong puso, isipan at espiritu ay pumirma na sa banal na kontrata. Ang iyong o ay umalingaw-ngaw na sa mga bulwagan ng langit. Tapos na ang pag-aalinlangan, ikaw ay kinumisyon. Ang iyong tiket ay hindi lamang para sa pagsakay, ito ay para sa isang atas. Ang bawat kilometro ng paglalakbay na ito ay magbubunyag ng isang bagong bahagi ng iyong layunin. Hindi ka isang pasahero lamang, ikaw ay isang sugo, at ikaw ay ipinadala. Mula sa sandaling ito, ang iyong buhay ay hindi na isang serye ng mga aksidente. Ito ay isang misyon na may gabay. Ikaw ay ipinadala sa isang destinasyon na matagal nang inihanda para sa iyo, na may dalang autoridad na lampasan ang bawat hadlang. Huwag kang magsabi ng amen. Umupo ka muna diyan sandali. Damhin mo ang banayad na pag-ugoy ng bagon. Hindi ito ang panginginig ng mundo, kundi ang paggalaw ng aking layunin. Ang iyong dila ay nanaisin na ipahayag ang pagdating bago pa man maabot ang destinasyon. Pigilan mo ito. Sasabihin ko sa iyo kung kailan tayo nakarating na. At habang dinadama mo ang kapayapaang iyon ng isang pinto na permanenteng nakasara sa iyong likuran, kailangan kong huminto ka sandali at tingnan ang nakapaskil na komento. Dahil ang kapayapaan na iyon, ang katiyakan na ikaw ay nasa tamang landas, ay ang mismong bagay na gustong agawin ng kaaway sa mga susunod na araw. Ang sekreto ng mga panalangin na sumasanggalang sa mga pinili mula sa espiritual na inggit ay hindi lamang isang aklat. Ito ang mapa ng daan para sa paglalakbay na kasisimula mo pa lang. Ito ang kasangkapan na kailangan ng iyong kamay ngayon upang mapanatili ang posisyon na iyong natamo. Ito ang magpapaalala sa iyo kung paano labanan ang mga taktikang darating, at alam kong mag-aalinlangan ka. Iisipin mo, nakasakay na ako, ligtas na ako. Ngunit ang biyahe ay mahaba at ang kaaway ay may mga ahente sa loob ng tren. Mayroon kang 7 buong araw. 7 araw upang gamitin ang mga panalangin upang maramdaman ang kalasag, at kung hindi mo maramdaman na pinalakas nito ang iyong desisyon, ang iyong pera ay ibabalik. Ang panganib ay wala sa iyo. At kung iniisip mong ipagpaliban ito, hinihiling ko na huminto ka. Dahil ang mamaya sa kontekstong ito ay ang paraan kung paano bumubukas ang mga agaw ng itinakda ng isang siwang sa bintana ng tren. Ang tinig na iyon na bumubulong ngayon, baka hindi naman talaga para sa akin ang tren na to.
Masyadong malaki ang desisyon, pag-iisipan ko muna. Paano kung mali ang destinasyon? Kaya ko namang manalangin mag-isa, hindi ko kailangan ng aklat. Bukas ko na lang asikasuhin, ang tinig na iyon ay hindi sa iyo. Ito ay tunog mo. Ginagamit nito ang iyong bokabularyo. Alam nito ang iyong mga dahilan. Ngunit ito ang tinig ng natalo ngayon sa korte ng langit at sinusubukang bawiin ang teritoryo bago ka umabot sa susunod na istasyon. Huwag mo siyang bigyan ng puwang at ngayon ang huling salita. At sa mismong panahong ito, babalik ako rito upang ihatid sa iyo ang susi sa nakatagong silid ng paghahanda na nagpapaliwanag kung bakit ang ilang pinili ay tila nawawala sa paningin bago ang kanilang pinakamalaking pagpapakita. At sa video na ito, pinili bago ko silyuhan ang oras na ito kasama ka, babalik ako sa huling pagkakataon sa kahilingang ito. Sinubaybayan mo ako hanggang dito, nilakbay mo ang bawat salita, bawat dekreto, bawat senyales. At kung sa anumang sandali ng mensaheng ito ay naramdaman mong hinipo ka ng langit, alam mong hindi ito aksidente. Ang link para sa voluntaryong donasyon ay nananatiling bukas sa unang nakapaskil na komento sa ibaba lamang ng digital na aklat, hindi bilang isang singil, hindi bilang isang palitan, bilang isang pagbabalik ng pinili sa altar kung saan nagmula ang salita. Anumang halaga na ituro ng iyong puso at nakikita ng langit ang bawat kilos. Nakikita ng langit at pinararami ito ng langit sa ibabaw ng iyong bahay, sa ibabaw ng iyong mga araw, sa ibabaw ng hindi mo pa alam na darating. Ito na ang aking huling kahilingan. Hihintayin kita doon, pinili. Ipadala mo ang video na ito ngayon sa isang pinili na alam mong nakatayo sa sarili niyang platform, na nag-aalinlangan kung hahabol ba sa huling tawag. Ipadala mo ito sa taong nararamdaman ang bigat ng isang desisyon na hindi niya kayang gawin mag-isa. Hindi ito isang pabor mula sa iyo. Ito ay isang paglilingkod at nakikita ng langit. Kung hindi mo pa man lang nasilayan ang sekreto ng mga panalangin na sumasanggalang sa mga pinili mula sa espiritual na inggit, ang link ay nananatili sa unang nakapaskil na komento. Hindi ito isang pabor mula sa iyo. Ito ay isang paglilingkod at nakikita ng langit. Ngayon ay maaari mo nang sabihin ang Amen, sabihin mo ito kasama ko ngayon. Amen. At ako ang Ama ay nakarinig. Ang iyong paglalakbay ay hindi patungo sa isang lugar, kundi patungo sa isang tao, at nasa akin ka na ngayon.